Isa na namang 2025 action-packed thriller adventure Tagalog movie recap ang mapapanood nyo ngayong araw mga Juan. Ito ay ang pelikulang pinamagatang From the World of John Wick Ballerina na siguradong ikatutuwa nyong lahat panoorin. Mag-relax na at mag-enjoy sa ating astig na Tagalog film recap, at simulan na natin. Ang batang si Eve Macaro ay tinuturuang sumayaw ng ama niyang asasin na si Javier at nasabi nitong kamukha niya ang nakatatanda niyang kapatid na babae, ngunit hindi ito naaalala ng bata. Isang gabi habang nakikinig si Eve sa musika mula sa Ballerina Music Glass Box na niregalo sa kanya ng ama, ay palihim na sinugod ng isang grupo ng mga asasin ang bahay nila at tinapos ng mga ito ang dalawang bantay sa labas. Pero si Javier ay agad na napansin ng pagpasok ng mga asasin sa bahay at magaling na napatumba niya ang ilan sa mga ito. Sa patuloy na pakikipagbakbakan ni Javier sa mga kalaban sa buong paligid ay kalaunan ay nagmadaling pinuntahan niya si Eve upang ipasok ang anak sa isang sikretong pinto at itago siya sa likod ng pader ng bahay nila. Habang ang ama naman ay matapang na nakipaglaban ng mag-isa sa mga asasin at kahit pabahagyang nahihirapan na ay hindi siya sumukong makipagbakbakan sa kanila. Subalit kalaunan ay nagawa siyang mapabagsak ng mga kalaban at hinarap siya ng leader ng grupo na ang Chancellor. Galit na nasabi ng Chancellor na kahit patagalabas si Javier ay tinanggap nila siya sa kanilang clan at hinayaang magpakasal sa isang miyembro nila. Ngunit ngayong patay na ang asawa ni Javier ay wala siyang karapatan na ilayo sa clan nila ang anak niya at napunta raw roon ng Chancellor upang kunin ang bata. Nang nagmatigas si Javier na sabihin sa Chancellor ang lokasyon ni Eve ay naisipan nitong bigyan siya ng isang pistol. Pagkatapos ay sinabihan ng Chancellor si Javier na tapusin ang sarili kapalit ng buhay ng bata, ngunit kapag ang Chancellor ang binaril niya ay mamamatay siya kasama ang anak niya. Napilitan naman si Javier na itutok ang baril sa ulo, subalit biglang napasigaw si Eve mula sa pinagtataguan niya at ang ama ay ginamit ang baril upang magpatumba ng isang asasin. Buong lakas na nakipagsagupaan si Javier sa mga tauhan ng Chancellor na umaatake sa kanya, at nang mapapatay siya ng isang kalaban ay mabilis na binaril ito ni Eve. Samantala ang Chancellor ay nagmadaling umalis sa lugar habang si Javier ay nagset ng bomba sa bahay nila at binalik sa anak ang music box nito. Subalit biglang nabaril si Javier ng isang kalaban, pero kalaunan ay nagawang makalabas ng mag-ama sa bahay nila bago ito sumabog ng napakalakas. Ngunit ilang saglit lang ay dahil sa matinding tama ng baril ni Javier ay binawian na siya ng buhay na labis na kinalungkot ni Eve. Maya-maya habang mag-isang nakaupo ang bata sa police headquarter hawak ang music box niya ay pinuntahan siya roon ni Winston Scott. Nasabi ni Winston kay Eve na ang ama niya ay nais siyang magkaroon ng malaya at normal na buhay, ngunit ang matutulong niya lang sa bata ay dalhin siya sa pamilya ng ama niya. Dinala ni Winston si Eve sa Turovsky Theater sa New York, kung nasaan ang sekretong headquarter ng German criminal organization na ang Ruska Roma. Agad na tinanggap si Eve ng leader ng organisasyon na ang director, at si Winston ay binigyan ang bata ng isang gold coin bago magpaalam sa kanya. Ang isang miyembro ng Ruska Roma na si Nogi ay nasabi kay Eve na kilala niya ang ama nito na isa ring miyembro nila at tinatawag nilang Kikimora. Base sa alamat ay isang espiritu ang Kikimora na nagpoprotekta ng mga inosente at naghihiganti sa mga masasamang loob. Makalipas ang 22 taon, si Eve na kahit palabis na nahihirapan ay nagsusumikap na maging napakagaling sa ballerina upang mapakita sa direktor na handa na siya. Kasama ang best friend ni Eve na si Tatiana ay binigay nilang dalawa ang buong galing nang sa gayon ay makapasa sila sa iba't ibang uri ng mga pagsasanay na isinasailalim sa kanila ng Ruska Roma, at upang maging ganap na mga Kikimora assassin. Bilang mentor ni Eve at Tatiana ay sinalang ni Nogi ang magkaibigan sa mga napakatinding assassin training, at ang dalawa ay nagpursigi upang mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsasanay ng organisasyon. Patuloy na nagsumikap sa pagtitraining sina Eve sa abot ng makakaya nila, at makalipas ang ilang mga buwan ay magaling na nagagawa na nilang makapasa sa lahat ng mga pagsasanay ng Ruska Roma. Subalit kinabukasan ay napansin ni Eve na wala na sa kama ni Tatiana ang mga kagamitan nito, at nalaman niya sa direktor na tinanggal na niya ang dalaga sa organisasyon dahil napansin niya ang kawalan nito ng mga katangian na hinahanap nila. Gayunpaman ay na-realize ng direktor na handa na si Eve sa huling parte ng pagsasanay niya at hinarap nito sa kanya ang isang Kikimora assassin na ilang taon nang naninilbihan sa organisasyon. Pero mabilis na naunahan ni Eve ang assassin na mabuo ang baril sa lamesa at agad na binaril niya ito. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Isang araw ay nakita ni Eve ang direktor na hinarap si John Wick o ang Baba Yaga, at nasaksihan niya kung paano sunugin ang tato ng lalaki sa likod bilang katunayan na wala na siyang koneksyon sa Ruska Roma.
Bago umalis si John ay tinanong siya ni Eve kung paano makakaalis sa organisasyon pero nasagot ng lalaki na magagawa niyang makaalis roon habang hindi pa huli ang lahat. Kinabukasan ay binigay ni Nogi kay Eve ang unang kontrata niya at ito ay iligtas ang anak ng mayamang businessman na si Cutler Park mula sa mga posibleng kidnapper nito at binigyan siya ni Nogi ng baril na may mga rubber bullet. Sa sunod na eksena pagdating ni Eve sa isang nightclub ay nakita niya roon na biglang nilapitan si Cutler ng mga kidnapper. Agad na sumugod si Eve sa mga mandurukot at bagaman hindi pa sanay makipaglaban sa aktwal na misyon ay binigay ng bida ang buong lakas at galing upang mapatumba ang mga ito gamit ang kombinasyon ng magaling na combat skills niya at ng dala niyang pistol na may rubber bullets. Subalit sa gitna ng pakikipagsagupaan ni Eve sa ilang mga kalaban ay dinukot si Cutler ng leader ng mga kidnapper palayo ng nightclub. Walang kahirap-hirap na pinabagsak ni Eve ang mga kalabang sumusugod sa kanya at nagmadaling sinundan ang leader bago nito madala si Cutler palabas sa club ngunit mabilis na nasisipa at napapatalsik siya ng kalaban ng maraming beses. Pero gamit ang isang ice hammer ng club ay magaling na inatake ni Eve ang leader at matapos ang mahabang bakbakan nila ay hindi nagtagal ay nagawa itong mapatumba ng bida. Pagkatapos ay tinulungan ni Eve si Cutler na ligtas na makaalis ng nightclub. Dahil sa katagumpayan ni Eve sa kontratang binigay sa kanya ay naging ganap na Kikimora assassin na siya ng Rose Garoma at ang direktor ay pinatatuan siya sa likod. Makalipas ang 2 buwan ay binigay ng direktor kay Eve ang pangalawang kontrata niya at napakagaling na natapos niya ang lahat ng mga assassin na umatake sa kanya mula sa isang gusali. Ngunit pag-alis ni Eve sa lugar ay biglang inatake siya ng isa pang assassin at bagaman nagawa siyang masaksak ng kalaban sa balikat ay kalaunan ay nagawa niya rin itong matapos. Pero napansin ni Eve ang marka ng lalaki sa kamay na katulad sa mga assassin na umatake sa kanila ng ama niya noon. Maya-maya pagbalik ni Eve sa Turovsky Theater ay agad na pinakita niya sa direktor ang putol na kamay ng lalaki at nasabing ang grupo pala ng mga assassin na tumapos sa ama niya ang pinapatay nito sa kanya. Tinanong ni Eve kung anong uri ng grupo ito ngunit nasagot ng direktor na iyon ay isang clan na mas matagal nang natayo sa Ruska, Roma at walang sinusunod na mga alituntunin. Pagkatapos ay sinabihan ng direktor ang bida na huwag magiganti sa grupo dahil sobrang mapanganib ang mga ito. Pero si Eve ay naisipang pumunta sa New York Continental Hotel at pagharap niya sa concierge na si Caron ay nirequest niya ritong makausap ang manager na si Winston. Tinanong ni Eve sa kaibigan kung paano mahahanap ang grupong pumatay sa ama niya ngunit nasabi ni Winston na mas makakabuting hindi niya malaman ang tungkol rito. Pero dahil nagpumilit si Eve at binalik kay Winston ang gold coin niya ay nasabi ng kaibigan na ang grupong hinahanap ng babae ay tinatawag na The Cult ngunit walang nakakaalam ng eksaktong lokasyon nila. Gayunpaman ay may kilalang lalaki si Winston na may marka ng kulto at kasalukuyang nagtatago sa Prague Continental. Agad na tumawag si Winston sa opisina ng mga accountants upang humingi sa kanila ng kopya ng impormasyon ng assassin na si Daniel Pine at binigay niya ito kay Eve. Sa sunod na araw ay narating ng bida ang Prague Continental Hotel at pag-check-in niya sa lobby ay agad na dumaan siya sa gilid ng gusali upang palihim na makapasok sa silid na kinaroroonan ni Pine. Nakaharap ni Eve sa loob ang anak ni Pine na si Ella at ang lalaki ay agad na tinutukan siya ng baril. Nasabi ni Eve na nais lang niyang mahanap ang lokasyon ng kulto na ang pumatay sa ama niya subalit nasagot ni Pine na ang hotel na iyon ay kasalukuyang napapalibutan ng napakaraming mga miyembro ng The Cult upang tapusin siya at makuha ang anak niya. Subalit ang kanang kamay ng Chancellor na si Lena ay tumawag sa mga accountant upang gawing 4 million ang bounty ni Pine at ang ilang mga assassin ay napagdesisyonang lumabag sa patakaran ng hotel upang tapusin roon ang lalaki. Hindi nagtagal ay biglang sinugod ng mga contract killer ang silid ni Pine at ang lalaki ay matapang na nakipagbarilan sa mga ito. Si Eve naman ay kinalaban ng isang babaeng assassin ng kulto habang ang mag-ama ay ginamit ang pagkakataon na iyon upang makalabas ng silid. Magaling na kinalaban at tinapos ni Pine ang ilang miyembro ng kulto na nakasalubong nila sa daan at nang nagawang mapabagsak ni Eve ang kalaban niya ay nagmadaling sinundan niya ang mag-ama. Habang nasa elevator ay nasabi ni Pine kay Eve na ang kulto ay hindi hinahayaang makalabas ang kahit sinong babaeng miyembro ng clan nila. Paglabas ng tatlo sa hotel ay pinatumba ni Pine sa daan ang isang assassin ng kulto subalit ilang saglit lang ay nagawa siyang mapabagsak ng isa pang kalaban at si Eve ay mabilis na pinalo sa ulo ni Lena. Dinukot ng mga ito si Ella at si Eve ay binalik sa Prague Continental kasama ang dalawang miyembro ng kultong umatake kay Pine pero dahil wala siyang pinaslang sa gusali ay pinapatay ng manager ang dalawang assassin. Pagkatapos ay pumunta si Eve sa weapons shop ng sommelier ng Prague Continental na si Frank at tinanong sa kanya ang lokasyon ng The Cult pero tumanggi siyang sabihin ito sa babae. Gayunpaman ay napagdesisyonan ni Eve na bumili kay Frank ng iba't ibang uri ng mga baril para sa pag-atake niya sa kulto. Subalit kalaunan ay biglang sinugod ng mga assassin ng The Cult ang weapons shop ni Frank at si Eve ay nagmadaling nagtago sa storage room upang doon kumuha ng mga granada.
Malakas na hinagis at pinasabog ng babae ang mga granada sa mga kalaban pero gamit ang iba't ibang klase ng mga sandata mula sa weapons shop ay buong lakas na nakipagsagupaan si Eve sa karamihan sa mga assassin. Matapos na mapatumba ni Frank ang mga natitirang kalaban ay napagdesisyonan niyang sabihin kay Eve ang eksaktong lokasyon ng kulto sa isang kabundukan ng Austria. Sa sunod na araw ay narating ni Eve ang bayan ng Hallstatt sa Austria at pagpasok ng babae sa isang restaurant ay nakita niya roon ang napakaraming ballerina music glass box na katulad ng binigay ng ama niya. Ngunit ang isang assassin ng The Cult ay agad na pinagbabaril si Eve pero magaling na nakipagbakbakan siya sa lalaki at hindi nagtagal ay nagawa niya itong matapos. Subalit ang waitress ay nagpapunta ng mas marami pang mga assassin sa restaurant at siya naman ang nakipaglaban kay Eve pero kalaunan ay nagawa niyang mapasok ang kalaban sa loob ng storage cold room. Pagkatapos ay gamit ang isang duct tape ay nagkabit si Eve ng kutsilyo sa baril niya at pagpasok ng mga lokal ng Hallstatt na mga assassin pala ng kulto ay matapang na kinalaban niya ang mga ito ng mag-isa. Kahit palabis na nahihirapan ay buong lakas na nakipagsagupaan ang bida sa mga kalaban at nagagawa niyang mapatumba ang karamihan sa mga ito. Samantala ang Chancellor ay hinarap ng personal si Ella na ang apo pala niya at ang magiging tagapagmana niya pero kinamumuhian siya ng bata dahil sa ginawa nila sa ama nito. Ni-report naman sa kanya ng isang tauhan niya na hindi pa rin napapatay ang tagalabas kaya't inatasan ng Chancellor ang lahat ng mga lokal na assassin ng bayan nila na tugisin ang babae. Kahit pa nag-iisa lang ay hindi sumuko si Eve na makipagbarilan at makipaglaban ng hand-to-hand combat sa bawat assassin ng The Cult na umaatake sa kanya sa daan. Ngunit ilang saglit lang ay nagawa siyang mapatumba ng mga ito pero si Lena ay nakita ang kikimora tattoo niya sa likod at maya-maya ay habang nakagapos ay hinarap ang babae sa Chancellor. Pero dahil na-realize ng Chancellor na si Eve pala ang anak ni Javier na sinubukan nilang kunin noon ay binunyag niya kay Lena na siya ang nakababatang kapatid niya. Pero ang bida ay nagawang makawala sa gapos niya at pinatumba ang mga assassin sa silid bago mabilis na tumakbo palabas roon. Pumasok si Eve sa isang bahay at si Lena ay nagmadaling sinundan siya. Agad na inatake ni Eve si Lena pero binunyag nitong siya ang nakatatandang kapatid niya at pareho silang pinanganak sa bayan na yun. Subalit ang Chancellor ay inatasan ng mga assassin niya na tapusin ang magkapatid at mabilis na pinasabugan ng mga ito ang bahay na kinaroroonan nilang dalawa. Nagtamo si Eve ng sugat mula sa pagsabog ngunit si Lena ay malubhang tinamaan sa katawan na agad na kinamatay nito. Pagpasok ng mga assassin sa bahay ay kinuha ni Eve ang isang katana sa tabi at gamit ang sandata na yon ay magaling na nakipagbakbakan siya sa mga kalaban hanggang sa matapos niya silang lahat. Kalaunan ay naisipan ng Chancellor na kausapin ng direktor upang sabihan siya na tawagan si Eve at paalisin ito sa Hallstatt kundi ay magkakaroon ng gera ang dalawang organisasyon nila. Pero dahil alam ng direktor na hindi makikinig si Eve sa kanya ay nasabi niya sa Chancellor na magpapadala siya ng assassin na makakapigil sa babae. Maya-maya ay makikitang ang pinadala pala sa lugar ng direktor ay ang Baba Yaga na si John Wick at nahanap nito si Eve sa isang wasak na simbahan ng bayan. Pinakiusapan ni John ang babae na umalis na sa lugar na yon pero tumanggi ito at agad na pinagbabaril siya. Hindi ginamit ni John ang baril niya kay Eve at nakipaglaban siya sa kanya ng hand-to-hand combat habang patuloy na pinapakiusapan nitong umalis na sa bayan. Pero dahil sa pagpupumilit ni Eve ay napilitan si John na hayaang manatili pa ang babae sa lugar ngunit kapag hindi pa rin siya umalis roon hanggang hating gabi ay tatapusin na niya siya. Dahil naman napansin ng Chancellor na patuloy na naglilibot pa rin si Eve sa Hallstatt ay inatasan niya uli ang lahat ng mamamayan nila na atakihin ang babae. Pero dahil sa pambihirang galing at gilas ni Eve ay nagagawa niyang mapatumba ang bawat assassin ng The Cult na sumusugod sa kanya. Hindi nagtagal ay nakapunta si Eve sa imbakan ng mga sandata ng mga assassin at pagsugod ng mga kalaban sa lokasyon niya ay agad na sinunog niya ng flamethrower ang ilan sa mga ito. Ilang saglit ay inatasan ng Chancellor ang pinakamagaling na assassin niyang si Dex na tugisin si Eve at sa gitna ng pakikipaglaban ng bida sa mga nagkalat na tauhan ng Chancellor sa paligid ay biglang inatake siya ni Dex gamit rin ang flamethrower ng lalaki. Magaling na nasipa si Eve ni Dex ng maraming beses at dahil na-overpower ang babae ng kalaban ay agad na tumakbo siya palayo sa kanya. Patuloy na sinunog ng babae ang ilang mga assassin sa daan gamit ang flamethrower niya subalit nasundan siya ni Dex at inatake uli siya nito ng flamethrower. Naisipan ni Eve na gamitin kay Dex ang water hose ng isang fire truck sa tabi ngunit wala itong epekto sa lalaki at nang papaslangin na siya ni Dex ay mabilis na pinasabog ni John ang sandata ng kalaban na agad na kinatapos nito. Dahil sa ginawa ni John ay inatake na rin siya ng napakaraming mga assassin ng Chancellor. Pero ang Baba Yaga ay magaling na kinalaban ng mga ito at walang kahirap-hirap na napatumba niya ang karamihan sa kanila gamit ang matinding gun skills at combat skills niya. Samantala ang Chancellor kasama ang apo niya at ang ilang mga tauhan niya ay sinimulan ng tumakas sa Hallstatt na nakita ni Eve mula sa di kalayuan.
Agad na hinarang at pinagbabaril ni Eve ang sasakyan ng Chancellor at napatumba ang mga asasin nito. Hinarap si Eve ng Chancellor at sinabing kahit na anong gawin niya sa lugar na yon ay wala pa ring magbabago. Pero nang naghahanda na si John na barilin si Eve ay mabilis na tinapos ng bida ang Chancellor at nang tinawagan ng direktor ang lalaki ay sinabi niya rito na patay na ang leader ng The Cult. Si Eve naman ay sinama si Ella paalis ng bayan at kinabukasan ay pinunta ng babae ang bata sa New York Continental kung saan nakakonfine ang ama niya. Isang araw ay nanood si Eve ng ballerina performance ni Tatiana subalit dahil sa paglabag niya sa kautusan ng direktor ay naging incommunicado na siya na may $5 milyong na pabuya. Pagkatapos ay agad na umalis si Eve sa teatro upang harapin ang mga contract killers na aatake sa kanya. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga huwan.